Paano nga ba makakaiwas sa depression? Marahil isa ka sa nakakaranas nito dahilan sa mga bagay na nararanasan mo sa buhay. At ang mga sanhi ay ang kahirapan, sakit at pagkabigo sa pag-ibig o dahil sa problema sa pamilya at iba pang mga bagay. Ngunit alam mo bang maaari mong maiwasan ang pagkakaroon ng depression? Narito ang ilang bagay na dapat mong gawin para makaiwas sa depression. Meditation. Ang meditation ay makakatulong sa pagpapalakas ng emotional resilience at pagbabawas ng mga sintomas ng anxiety at depression. Maaari itong magpababa ng blood pressure at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng ating cardiovascular system. Tumutulong din ito sa mga tao na mas makilala ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ang regular na meditation ay maaring makatulong din sa pagpapabuti ng kalidad ng ating pagtulog sa pamamagitan ng pagpapakalma ng ating isip bago matulog. Pagiging exposed sa araw. Alam niyo bang ang pagiging exposed sa sunlight ay may maraming benepisyo para sa kalusugan ng ating katawan? At isa rin ito sa paraan upang makaiwas sa pagkakaroon ng depression. Narito ang ilan sa mga pangunahing pakinabang sa sikat ng araw. Ang sunlight o sikat ng araw ay nagpo-promote ng synthesis ng vitamin D sa balat. Ito ay mahalaga para sa kalusugan ng buto, immune system, at pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Maaari din itong makatulong sa pagpapabuti ng ating mood at pagbabawas ng panganib ng depression, tulad ng seasonal affective disorder o SAD. Dahil ang sikat ng araw ay nagiging sanhi ng pag-release ng serotonin sa ating utak na maaring magdulot ng mas mabuting pakiramdam at enerhiya, at nagdudulot din ito ng pag-boost ng ating immune system at magpahusay ng ating pangkalahatang kalusugan. Ngunit palala, mahalagang maging maingat sa sobrang exposure sa araw dahil maaari itong magdulot ng panganib ng skin cancer at iba pang kondisyon sa balat. Ugaliing mag-apply ng sunscreen, magsuot ng proteksyon at iwasan ang sobrang oras sa ilalim ng araw, lalo na sa mga oras ng pinakamasilay na araw. Pagkakaroon ng balanced diet. Ang pagkakaroon ng balanced diet ay may malaking benepisyo para sa kalusugan ng tao. Ang balanced diet na mababa sa saturated fat at mataas sa fiber ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at pagbawas ng panganib ng cardiovascular diseases. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga para sa mental na kalusugan, konsentrasyon at memorya. Ngunit tandaan na ang pagkakaroon ng balanced diet ay nangangailangan ng pagkonsumo ng iba't ibang uri ng pagkain sa tamang proporsyon at iwasan ang labis na pagkain ng mga pagkain na mataas sa asukal, asin at saturated fat. Bawasan ang labis na paggamit ng cellphone o ng social media. Ayon sa research ng mga eksperto, ang labis na paggamit ng cellphone, lalo na sa social media, ay maaring magdulot ng pakiramdam ng isolation o pagbaba ng self-esteem. At ang patuloy na exposure sa social media at mga notifications ay maaring magdulot ng stress at anxiety. Mahalaga na maging maingat sa paggamit ng cellphone at subukan na magkaroon ng mga oras ng pagpapahinga mula rito upang mapanatili ang balanseng buhay. Pagkakaroon ng regular sleeping pattern. Ang maayos na sleeping pattern ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya, konsentrasyon, at iba pang aspeto ng mental performance. Tumutulong din ito sa emotional na pag-stabilize at pinabawasan ang panganib ng mood disorders tulad ng anxiety at depression. Ang sapat na tulog ay nagpapalakas ng immune system na tumutulong sa pag-iwas sa sakit at mabilis na pag-recover mula sa mga impeksyon. Ang pagsunod sa regular na sleeping pattern ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pare-parehong oras ng pagtulog at paggising araw-araw, kahit na sa mga araw ng pamamahinga, upang makamit ang pinakamainam na benepisyo sa kalusugan. At siyempre, una sa lahat ay ang panalangin sa Diyos. Alam mo ba na ang pagiging mapanalanginin sa Diyos ay maaring magbigay ng maraming benepisyo sa isang tao? Dahil ang panalangin ay maaring magbigay ng kaginhawaan at kapayapaan ng isip sa mga oras ng stress, takot o kaguluhan sa tao. Maaari itong magbigay ng mas malalim na pangunawa sa sarili at sa mga sitwasyon sa buhay, pati na rin sa pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Ang regular na panalangin ay maaring magpalakas ng pananampalataya at koneksyon sa Diyos na nagbibigay ng espiritual na lakas at pag-asa.
Sa pamamagitan ng panalangin, ang isang tao ay maaring makahanap ng inspirasyon at direksyon sa kanyang buhay, makahanap ng solusyon sa mga problema, at gumawa ng mas malinaw na mga desisyon sa buhay. Ang panalangin ay paraan sa pagbibigay ng pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya at mga magagandang bagay na ipinagkaloob niya sa atin sa buhay, sa kaniyang pagbibigay awa at mga pagliligtas maging sa ating mga mahal sa buhay. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na nakakaranas ng depression sa buhay. Pa-like and follow na rin ang ating page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na videos. Kung gusto mong ma-shoutout sa ating susunod na upload na videos, huwag kakalimutan mag-comment sa ibaba.